Hello! Good morning! Welcome muli sa ating channel, Wendel's TV. Panibagong tutorial na naman guys, yung nais kong i-share sa inyo. Ito po ay ladies pants na garter po. Yan po ay request ng ating isang subscriber. Yan po yung kanyang request. Yan. Gusto niya po ng garter ang paikot. Kasi hindi daw po siya marunong gumawa ng zipper at pocket. So, yun ang ating gagawin ngayon sa araw na ito. At bago ako magpatuloy, ako'y bumabati po sa inyong lahat ng Happy New Year po sa lahat ng ating mga viewers, sa ating mga solid supporters. At samahan nyo ako guys sa ating gagawin na ladies pants garter ang paikot. Full garter po. So, ang una nating gagawin ay gagawa tayo ng center line. Okay. Then, pahalang. Okay. Kailangan dito ay malaki yung space. So, pwede na yan kahit mga 4 or 5 inches. Kasi, gagawa pa tayo dyan para sa kanyang garter. So, ang ating sukat na ating gagawin ay ito. Waistline niya ay 32. Ang kanyang hip ay 41. Ang kanyang crotch ay 10.5. Ang kanyang hita or thigh ay 24. Then ang kanyang tuhod ay 17. Ang kanya namang laylayan ay 13. Ang kanyang length ay 36. So itong aking gagawin ay ito po ay ayon lang sa aking sukat. So kung kayo po ay gumawa ng sarili nyong sukat, so gumawa kayo. Huwag nyong gayahin to. Pero kung ang sukat na ito ay kasya sa inyo, gayahin nyo ang ating pattern. Okay? So simulan na natin ang paggawa. Unang-una ay kukuha tayo ng haba ng crotch, haba ng tuhod at haba ng hita. Okay. Lagi po tayo naglalabas dito ng 1 inch. Ang 1 inch ilagay natin dito sa center. Ito dito sa guhit na ito. Palagpas natin yung 1 inch. Then kunin na natin yung kanyang crotch na 10.5. So guhitan natin ang 10.5. Okay. Ang kanyang tuhod mula sa kanyang waistline hanggang sa kanyang tuhod, sinukat ko po yon, ay umabot ng 20. Guhitan natin ang 20. So, nagdidepende po ang haba ng tuhod mula sa bewang. Nagdidepende po yan sa susukatan nyo. Kasi merong mga matangkad, meron din namang katamtaman lang. So, ang sukat na ito ay para sa mga katamtaman lang. Okay. Pagkatapos ng tuhod, kunin naman natin ang haba ng kanyang pants. Okay, 36. Then, allowance ka ng 1.5 para sa kanyang fold. Okay. Ito, gayahin lang natin to. Itong ating mga sukat. Yan, 10.5, 20, 36, then add 1.5. Okay. Ito yung ating guhitan ng pahalang. Okay. Ito ating sulatan, waist line. Ito naman ay crotch line. Ito naman ay kanyang knee line. Ito ang kanyang hem line. Okay. Then ang sunod natin gagawin ay kukunin natin yung lapad ng kanyang hem, ang lapad ng kanyang tuhod at lapad ng kanyang hita. Okay, ang kanyang hem ay 13.
Okay, ang 13 ay i-divide lang natin yan sa 2 sa harap at likod. So ang total niyan ay 6.5. Okay, kasi harap at likod lang naman. Okay, ang 6.5, ang kalahati ng 6.5 ay 3 and 1/4. Okay, ang 3 and 1/4 ilagay natin dito sa center. Yan. Then guhitan natin dito yung 1, guhitan natin dito yung 6.5. Okay. Then sa atin namang tuhod ay 17. Hatiin natin sa harap at likod, ang kalahati ay 8.5. So 8.5. Okay, ang kalahati ng 8.5 ay 4 and 1/4. Yan, yung 4 and 1/4 ilagay sa center. Then guhitan to, guhitan ang 8.5. Okay. Then dito naman tayo sa ating hita. Ito ay crotch line. Baba lang po kayo ng mga 1 inch or 1 and 1/4. Yan, 1 and 1/4 baba tayo. Dito tayo magsusukat para sa kanyang hita. Okay, ang ating hita ay 24. I-divide mo sa harap at likod ay 12. Ang kalahati ng 12 ay 6. Kaya ang 6 ilagay natin dito sa center. Then guhitan natin to. Guhitan natin ang 12. Okay. So meron na tayong sukat ng hem ng tuhod at ng kanyang hita. Ang gagawin natin para makagawa tayo ng harap at likod ay ganito ang inyong gagawin. So add lang po kayo dito sa labas ng 1/4. Dito naman sa loob 1/4. Dito naman sa kabila 1/4 sa loob, 1/4 sa labas. Okay, diyan po yan sa hem. Sa tuhod ganun din. 1/4 labas, 1/4 sa loob, 1/4 sa loob, 1/4 sa labas. Okay. Hem lang at saka sa tuhod. Pero pagdating sa hita, ganito ang inyong gagawin. Dito sa kanyang inseam po kasi ito. Sulatan natin inseam. Yan, ito side seam po ito. Side seam. So dito sa kanyang inseam, mula sa guhit na to, ang gawin nyo ay 3/4. Yan, 3/4 sa labas, 3/4 sa loob. Okay, sa inseam po yan ha. Dito naman sa kanyang side seam ay 1/2, 1/2 po. 1/2 sa loob, 1/2 sa labas. Yon. So, bago tayo gumawa dito, i-connect muna natin to dito. Ito, i-connect natin itong 1/4 sa labas, 1/4 sa loob. So yung dito sa baba ay slant nyo lang konti. Ganyan lang oh. Ganyan. Okay, dito naman tayo sa kanyang hita. Gamit po tayo ng hip cord. Okay. Unahin natin to. Inseam. Dito naman side seam. Okay. Ito po ay gagawa na tayo para sa kanyang crotch. Mula sa line na ito, yan sa front, ay baba lang po kayo dyan na mga 1 and 1/4. Kasi pang babae po ito, 1 and 1/4. Yan. Pero pag pang lalaki, ay dagdagan nyo, pwedeng 1 and 1/2. Depende po kasi yan sa ating gagawin na pants. Meron namang malaki ang ating ibababa kasi loss na loss yung ating gagawing pants. Pero ito naman ay saktuhan lang, garter lang ang kanyang waistband. So okay na ito, 1 and 1/4. Ganyan. Then mula dito sa ginuhit natin ay sukatin natin. Yan, umabot po siya ng 4 and
1/8. So dito sa taas 4 and 1/8 din. Yan. Straight lang po ito. Yan, straight lang yan kasi pang babae po yan. Pero pag pang lalaki ay need natin na magbaba dito ng 1/2 para medyo nakaumbok. Sa mga pang babae kasi ayaw nila ng nakaumbok yung kanilang harap. Kaya kailangan straight lang po yan dyan. Tapos pag gumamit kayo ng G-curve, huwag masyadong slant, huwag masyadong curve. Yan, ganito lang, hindi masyadong curve. Ganyan. Din ito, hanggang dito, sukatin natin. Yan, umabot siya ng 9.5. Dapat dito sa gilid, 9.5 din. Yan, sobra. Bababa tayo. Yan. Yan yung ikukunik natin papunta dito mamaya. Okay? Dito naman ay baba lang kayo dito ng 1/2. So, kuhain muna natin ang hip. Okay, sa pagkuha ng hip, ganyan. Sukatin nyo mula dito hanggang dito, 9.5. Ang kalahati ng 9.5 ay 4 and 3/4. Yan, guhitan 4 and 3/4. Din baba ka ng kahit mga 1 and 1/2 ang iyong baba. Yan. Dito na po yung ating hip. Diyan po tayo magsusukat ng hip. Kaya ang ating hip ay 41. Divide mo yan sa 4 ay 10 and 1/4. Yan, 10 and 1/4. 41 divide 4, 10 and 1/4. So guhitan natin ang 10 and 1/4. Ganyan. Okay? Then kung ano rito sa hip, ganon din sa ating waist. Ganon po yan kasi garter po yan. Hindi na po tayo magsusukat ng para sa kanyang waistline na 32. Kasi garter po yan. So pwede siya sa 32, 34, 35. Pwede rin po siya sa mga 30. Kasi garter nga po siya. Pero ang pinaka-hip niya ay 41. So kung ano dito, kung ano ang hip natin, yun din sa taas. Yan, 10 and 1/4. Okay? Pwede pa nga yung pwede pa nga yung mas mas lumaki pa. Okay? So dito naman tayo sa kanyang back. Baba lang po kayo dito ng mga 3/4. Ganyan. Then dito sa taas, pwede na kayo dyan kahit mga 1 and 3/4. Yan. Kasi garter naman po yan. Yan. Straight lang natin. Okay. Ito na yon, itong ginuhit natin dito, ito yung ating i-curve, ganyan. Yan. So mula sa guhit na to ay taas lang kayo dyan ng 2 inches. Yan. Okay, at itong ating front na binabaan natin ng 1/2, i-connect natin dito. Yan. Okay. Then ito, gano'n natin. Yan, pwede po yung ganyan. Ganyan. Dito, ikurba nyo ng maayos. Yan, kailangan maganda ang hubog ng gilid na ito. Ha? So, dito naman tayo sa kanyang back. Yan. 10 and 1/4 mula dito sa back. Yan, ganyan 10 and 1/4. Pero kung medyo alaganin yung kanyang
kukuha dito, kasi ito po ay garter, pwede nyo pong iganon. Ganyan lang oh. Yan. Walang problema kung lumaki ng kaunti yung ating hip. So, 41, lumaki lang siya nag-add lang siya ng, bali, 1 inch. So, maging 42. So, okay na po yan. Kasi normal po yan na lumapad yung kanyang hip. Dahil po sa kadahilanan na ito po ay garter. So, hindi natin pwedeng i-fix na 41 lang din ang kanyang hip. Kasi garter po ito. So, mahirapan magsuot kapag maliit yung kanyang hip. Tapos, hindi akma. So, ang kailangan natin dito ay ang hubog ng kanyang pants. So, ito ay garter. So, walang problema kung lumaki ang hip ng bahagya or lumaki yung kanyang waistline. So, gayahin nyo lang yung aking gagawin. So, ihubog lang natin. Kukuha lang tayo ng magandang hubog sa ating side. Yan, pwede ganyan. Yan. Okay. Mula dito, ito, sukatin natin to. Yan, kung ilan yung inabot, 9.5, dapat dito 9.5 din. Yan. So, ang purpose kung bakit dapat magkaparehas to, para pag ito ay inyo nang pinagkabit, pinagdugtong nyo na, hindi po siya magkakaroon ng high and low. Kasi magkasing sukat lang po sila. Okay, mula dito hanggang dito, guhitan natin ating straight. Yan. So, shout out sa nag-request nito. Ito na po yun, ma'am. Ito na po yung garter. Ito na po yung request nyo na pants. Kung ang gagawin nyo, ma'am, ay idudugtong nyo lang yung garter. Kumbaga, gagawa po kayo ng bar para sa kanyang garter, okay na po ito. Ito na po yung ikat nyo. Pero kung katulad ng request nyo, garter ko, so wala namang packet. So idiretso na natin. Didiretso na natin to. So ganito ang gawin nyo, ma'am. Mula dito, yan, mag-add po kayo. So ang ating lapad ng ating garter ay depende po sa inyo. Pero ang gagamitin kong lapad ng garter dito ay 1.5. Okay? So meron na po tayong pakain dito kanina. Naglagay na po tayo ng allowance. Kasi 1 inch lang yung nilabas natin kanina. Naglagay tayo dito ng may natira ditong 1/2 na allowance. Okay? So dito tayo sa ating front muna. Okay. Mula dito, yan, mula dito sa line na ito, add lang po kayo dito ng mga 2 3/4. Yan, dito po yan sa front. Sa front, add po kayo ng 2 3/4. Yan. Dito rin 2 3/4. Yan. Straight lang natin. Yan. So ito, i-continuous nyo na to. Yan, medyo medyo slat ng konti lang. Yan. Tapos dito rin sa kabila. Slant nyo po ng konti. Kasi po kaya 2 3/4 po ito. Dahil dito ay meron na po tayong 1/2 dito eh. So kung maglagay ka ng garter, yan. Yan, 1 and 1/2. Yan, ito yung ating tupi. Dito po ang ating garter. Ito, garter po ito dito.
Yan po yung garter. Ito po yung ating tupi. So dito naman tayo sa ating back. Ito back. Ito yung line ng back. Kung dito ay kung dito ay 2 and 3/4, dito din ay 2 and 3/4 din. So dito sa dulo, guhitan nyo ganyan. Dito rin ganyan. Connect natin ganyan. Dito po 1 inch lang yan, 1 inch, kasi meron na po yung 1/2 na allowance sa loob, kaya 1 inch lang natin dito. Pero pag nilagay nyo na po yung garter, 1.5 ay mula sa sukat ng waistline hanggang sa kanyang laylayan ay equivalent 36 pa rin po yan. So kung sakto sa inyo ang sukat nito, gayahin nyo lang yung aking pamamaraan. At pagka meron kayong konting diferensya or konting merong error, ay pagandahin nyo para makuha nyo yung tamang proseso. Kasi hindi po yan makukuha sa isang gawaan lang. Kailangan ay magiging bihasa po kayo, nagiging paulit-ulit po yung ating ginagawang pants or pattern. Okay, connect lang natin to. Yan. Itong inano ko dito 1/2. Yan, para po yan sa kanyang pakain. Yan, ito garter din po to. Yan. Dito po yung tupi. So ito, pahalang din natin to, pahalang, para in case na may meron tayong itupi natin to pag may problema. So madali lang nating ikat kaysa naman magkulang tayo. So dito rin pahalang. Yan. So ikat muna natin para hindi kayo malito. So inuulit ko, ito kung ayaw nyo ditong magkaroon ng korba, so pwede nyo pong pwede nyo pong idiretso yan ng ganon. Yan, pwede yung idiretso nyo. Ito rin, pwede nyo idiretso nyo. So nagdidepende kung gaano kalapad ang gusto nyong gawin sa kanyang waistline. Okay? So itong akin ay para lang to sa basic lang po ito na paggawa. Kung gusto nyong paunlarin or gusto nyong mas lalo pang pagandahin ang inyong waistline or ang hip or ang inyong ginawang pattern, ay nasa sa inyo na po yan. So ito lang po ay basic, yung parang pauna na paraan para magkaroon kayo ng idea sa paggawa ng pants na garter, full garter po siya. So ikat muna natin. So unahin muna natin tong dito sa kanyang back. Dito allowance na po kayo dito ng 1/2. 1/2 or 3/8. Sundan lang natin to. Din dito 1/2 allowance lang din. So dito, pag nag-cut po kayo dito, lalo na dito sa kanyang tuhod, pag ang inyong ginawang pattern ay medyo nakakanto, pag nag-cut po kayo ng pattern, huwag nyong ikanto. Kailangan maganda ang kanyang pagka-curve. Okay, dito naman tayo sa side. Okay, ito na yung ating back. Ito sa likod. Ito yung back sa likod. Yan. So ang guide, ang sukat ng back, ito yon, yung kanyang crotch sa back. Yan. So gayahin lang natin to. Yan, dito pahalang. Yan. So ikat natin to. Kasi kailangan 1/2 lang yan dyan. Kasi garterize po ito eh. 1/2 lang. Yan. At dito, 1 and 1/2 o 1 and 3/4 po ito. 1 and 3/4.
1 and 3/4, yan. Yan. Yan po yung para sa kanyang fold. Kasi ang garter natin 1.5, so ito 1 and 3/4. Para at least may allowance na 1/4. Pwede nyo pong isama ang garter, pwede rin pong hindi nyo isama ang garter sa pag-assemble nyo ng kanyang waistline. So tupi lang natin to. Yan, may sobra, gupitin natin. So ito na yung ating back. Ito, yan, nakatupi po yan. So ikat muna natin yung ating front. Okay, itong sa loob, ito yung ating front. Yan. Yan naman yung ating ikakat. Allowance tayo ng 1/2. Ito yung ating front, yan o. So ito yung ating front screw. Yan yung crotch ng ating front. So yan ang ating susundan pagtabas. Dito rin tayo, 1/2 lang din ang allowance. Yan. So dito, mula dito, 1 and 3/4. Yan, 1 and 3/4. Yan yung ating itutupi. Yan. Yan, nakatupi siya. So nakita nyo may sobra. Cut nyo. Yan. Yun ang purpose kung bakit natin inislant dito para pag tinupi natin, yan, pag tinupi natin kung mayroong sobra, ikakat na lang po natin. So inuulit ko, ang paggawa ng pants na garter ang waistline ay wala pong problema kung ang halimbawa ang ating hip ay 41, 40 or 42, tapos mas lumaki ang hip ng kaunti, nadagdagan ng 1 inch, 2 inch, okay lang po yan. Kasi normal po yan na magkaroon po yan ng sobra kasi garter nga po ang kanyang waist. So hindi po pwedeng nakapix lang kung ano ang katawan, kung ano yung hips, kung ano yung waistline ay ganun lang din ang sukat. Kasi hindi po yan mababatak dahil wala po yung zipper, hindi maisusuot. Kaya kailangan talaga na mas maluwag yung bandang hip at kanyang bandang waist. So sana po ay nagustuhan nyo yung ating tutorial, lalo na po sa nag-request nito. At kung meron po kayong katanungan sa ating tutorial, sa ating ginawang pattern, ay mag-comment po kayo sa ating comment section at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. So ito po, sulatan natin front, ito back, yan. Yan, wala na pong mga parts yan, wala nang zipper ply, walang pocket kasi po ay garter nga po. So yun lang ang ating tutorial sa araw na ito. Sana po ay kapulutan nyo ng aral yung ating tutorial sa araw na ito. At kung meron kayong mga request nais natin gawin na pattern, ay mag-request lang po kayo. At salamat po sa patuloy na pag-support ng ating YouTube channel. At huwag nyo kalimutang i-like, i-share yung ating video para kapulutan din po ng aral ng iba. At salamat po sa ating mga solid supporters, sa ating sa nag-join sa ating YouTube membership. Request lang po kayo, ma'am, at gagawa natin ng tutorial ang inyong mga request. So hanggang sa muli guys, kita-kita tayo sa susunod na pag-upload ng aking mga video. God bless po, paalam!